Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Grabe mga kababayan. Ang nakikita po ninyo sa screen ay ang mga abogado ni Sara Duterte. 16-man defense team ni BP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Grabe mga kababayan. 16. At hindi lang basta 16 mga kababayan. Mga bigating mga abogado galing po sa mga kilalang law firms mga kababayan. Sabi ng bilyonaryo, ang tawag niya dito sa grupo ay Sarah's Sweet 16. Etong 16 na matitindig mga abogado na magtatanggol dito kay Vice President Sara Duterte. Sana all. Mapapasana all na lang tayo mga kababayan kasi alam nyo ba? Kahit siguro isa dito sa mga abogadong ito ay hindi natin kayang i-afford mga kababayan. Pero kapag katulad ni Sara Duterte, walang Diyo mga kababayan, 16 na matitindi na mga abogado dito sa Pilipinas ang kinuha niya para siya ipagtanggol dito sa mga ibinibintang sa kanya. Ito, Vice President Sara Duterte has formally tapped the Fortune, Narbasa and Salazar law firm. Sabi nga ni ni Senator Coco Pimentel. Ito raw mga ito ay kilalang mga law firm. At hindi ka basta-basta ipagtatanggol ng mga ito kung wala kang ganyan mga kababayan. Milyones po yan. Milyones po ang bayad to represent. Kung kunyari tayo, lalapit tayo rito, hindi tayo papansinin ng mga to, mga kababayan. Baka yung kakausapin mo lang siya, pupunta ka dun sa law firm nila. Baka paglapit mo pa lang gagastos ka na agad ng ng libo-libo Pagpasok mo pa lang doon, isang hakbang, 1,000. Papalapit ka pa lang, hingi ka lang ng payo siguro mga kababayan, gagastos ka na ng libo-libo Ito pa kayang ipagtanggol ka? Irerepresenta ka sa kanyang, ito si Sara Duterte, sa kanyang upcoming Senate impeachment trial. In a filing submitted to the Senate on June 16. Itong kanyang counsel daw reserve the right to raise jurisdictional or procedural objections during the proceedings. At etong si isa naman may nagpapapansin May nagpapapansin. Ito si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ito, bardagulan dito si Guanzon na nababalitang siya po ay sasama dito sa team ni Duterte ay hindi kasali. Hindi naman to paingayan Maingay kasi yun Ito mga abogadong ito hindi paingayan. Talagang pagalingan pagdating sa sa batas. So para lang malusutan niya yung binibintang sa kanya. Siyempre, pagtatanggol nila si Sara Duterte at gagawa sila ng palusot kung saan napunta yung mga confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. At yung ilang milyon yon na naubos lamang sa loob ng 11 araw. Yung ilang milyon yon na pinambaya daw ng safe house na ang upa sa isang gabi ay magkano? 100,000. Anong klaseng safe house yun? Meron pa nga atang inupahan ng 250,000 isang araw safe house yun Ano yun? Hotel? Ano yun? Yung hotel dyan sa sa Makapagal? Ano ba yung magagandang hotel dyan? Kasi ayun po ang gagawa nila ng lusot. Tapos si Mary Grace Piatos, palulusutin din nila yan. Si Cocoy Villamin, gagawa nila ng paraan para makalusot. At itong pati si Chel Jokno, si Marian Rivera.
Ginamit yung mga pangalan. At yung kayamanan nila. Kasi mga kababayan, alam ko mauungkat din yung confidential funds ni Sara Duterte nung siya ay mayor po ng Davao City. Kasi simula nung naging si Presidente Duterte, naging presidente si Duterte, tumaas talaga. Grabe, lumobo ang confidential fund ng Davao City. Alam ko 450 million sa isang taon. So malamang yan, mapag-usapan din yan. Kasi kine-question itong kayamanan ng mga Duterte. Pati yung sinasabi ni Trillanes na meron silang joint account na bilyon-bilyon. So yan ang kailangan ipagtanggol nila dito kay Sara Duterte. Kaya naman bigatin po ang mga abogado na kinuha ni Sara Duterte. So, yayamanin. Grabe mga kababayan, no? 16-man defense team. Baka naman kahit isa lang. Meron kaya dito may hiram kahit isa lang. Meron lang akong gusto i-demanda, hindi nagbabayad ng utang eh. Pwede kaya kumuha rito, no? Yung mga hindi nagbabayad ng utang, pwede kaya, magkano kaya babayad natin dito? Kahit sino lang dito. Pwede kaya makahira muna. Grabe, oh. Ito mga kababayan, sino-sino ba yan? Ayan, oh. Itong Sara Sweet 16. Sino-sino ba yan? Ito. Philip Sigrid A. Fortune. Ito, nakita ko na to sa impeachment trial ni Erap. Alam ko kay Erap to, nakita ko na to. Gregorio Narbasa, II. Sheila Season. Carlo Joaquin Narvasa. Roberto Batumbakal. Justin Nicole B. Gular. Ayan mga kababayan. Lyndon Miguel Bakel. David Ronel M. Golia D. 7th. Maria Selena Golda R. Fortune. Magkakamag-anak ata ito. Alos yung mga nagsasama-sama yung mga apelyido eh. Clarlane Radok. Francesca Marie Flores. Miguel Carlos Fernandez. Michael Wesley Tipoa. Reynold Monsayak. Mark Binluan. Ralph Bodota. Ayan po ang mga, grabe mga kababayan. Mga bigating mga abogado ni Sara Duterte. Sana all, mapapasana all na lang tayo. kasi parang hindi natin kaya ma-afford itong mga ito. Magkano kaya? Basahin nga natin comment ng ating mga kababayan. Tanong lang po. Magkano bayad kada abogado? Dapat yan ang unang investigasyon saan kumuha ng pangbayad sa mga abogado. Meron agad. Tama nga naman di ba? Ako, pwede ko sagutin yan. Siguro lang yung pambabayad dyan, yung yung hindi maipaliwanag na confidential fund. Saan pa kukuha yan? Magkano lang naman ang sweldo ng Vice Presidente? Kulang na kulang. Di alam na kung saan galing yan. Diba? Kaya lang yun yung tanong, magkano? Ito, magkano kaya ang bayad dyan? Grabe, 16 talaga, ha. Daming pera mga 125 million siguro. Ayan, yun yung nagastos ng 11 araw, 125 million. Meron naman nagsasabi, ang konti daw. Damihan mo pa. Damihan mo pa raw. Daming pambayad ni Mima. Naka-unlock pa ang dalawa. Mali iba volunteer. Matapos kung sino mapaya practicing lawyer by address never. Hindi pwedeng Meron pa ba libre ngayon? Wala libre dyan. Walang volunteer dyan. Saan ba't ka magpo-volunteer? Pagtatanggal mo, Sara Duterte? Volunteer? Kalokohan. Malaki po ang bayad dyan. Imposible pong volunteer yan. Ito pa. Trillions talaga ang pera nila sa dami ng abogado. Meron pa silang lawyers sa The Hague. 150 million per month. Ayan, binigyan na tayo ng numero ng itong kababayan natin. 150 million per month. Yun yung nasa nasa The Hague. Ganyan sila kayaman, pera ng taong bayan. Dami raw bayarin. Daming budget daming pera.
Ayun mga kababayan, no? Ang dami namang abogado. Ay, ito talaga no? Kaya sinasabi nilang bloodbath. 16 na abogado at 18 senador. Ay, sigurado sure win na to. 16 na matitinding mga abogado, 18 senador. Ayan, yan ang magiging kakampi ni Sara Duterte sa impeachment trial. Ngayon, may issue pa sa impeachment trial, mga kababayan. Gusto nilang ipa-inhibit si Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, yung mga obvious na kakampi ni Sara Duterte. Gusto nila pa-inhibit at kasi nga daw bias. Alam nyo mga kababayan, ayoko ng ganun eh. Mas magandang yaan nyo lang sila. Yaan nyo lang nandyan sila Bato, si Robin Padilla, lahat ng kakampi ni Sara Duterte, yaan nyo lang sila. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag lumabas lahat ng ebidensya at overwhelming po ang ebidensya na talagang nagtuturo kay Sara Duterte na siya ay gumawa ng kawalang hiyaan at nabuksan ang kanyang mga kayamanan at hindi niya maipaliwanag kung saan galing, tapos etong kanyang mga kamping senator ay i-acquit pa rin etong si Sara Duterte, taong bayan na ang magja-judge sa kanila. Kasi pag tinanggal mo yung mga yan, hindi maganda. Mas gusto ko nandyan sila. Na gusto ko marinig yung boto nila. Paano nila ipagtatanggol yung boto nila kahit na overwhelming at talaga napapatunayan na si Sara Duterte yung nagkasala. So, kagaya nung kay di ba, kagaya nung kay Erap, the no votes habit. Hindi po nabuksan yung envelope. Ayun po yung hinihintay natin na pwede mangyari. Pabubuksan yung account ni Sara Duterte, haharangin na itong mga magagaling at mga kilalang mga abogado, haharangin ng mga tulongges na mga senador. Magagalit po ang taong bayan. So baka maulit itong nangyari kay Erap. Kaya mas gusto ko na wag mag-inhibit. Mas gusto ko na nandyan sila para makita natin kung gaano kawalang hiya itong mga senator na ito. At gusto ko rin, excited na rin ako marinig itong mga pangyayamanin na mga abogado. Grabe Fortun, Narbasa, and Salazar Law. Ayan. Sana all. Sana all. Grabe naman ito. So ayan mga kababayan, ang tanong lang ng ating mga kababayan, how much magkano ang bayad kada abogado netong ni Sara Duterte? Ayan mukhang talagang magagaling to each. Tayo nga isa lang dito, hindi natin kayang bayaran pag tayo na cyber libel. Kukunin lang natin yung mga mga abogado na hindi kilala, pero itong mga to grabe naman mga kababayan. Yun nga sa dun sa The Hague, 150 million per month. How much more itong mga ito? Walang ya. Believe talaga ako dito kay Sara Duterte. Sobrang yaman mo, ating. Sana all may ganitong kakayanan na kumuha ng mga abogado magtatanggol sa kanya. 16 na mga abogado na galing po sa mga pinagpipitagang law firms dito sa ating bansa. Ayan po. Alright, so yun lang po mga kababayan, i-share ko lang sa inyo. Talaga na mga big time. Big time po. Yayamanin. Ito po nga ating Vice Presidente, mga kababayan. Yung mga mga DDS kaya nagtatanggol, naambunan ba kayo? Yung mga DDS na sigaw ng sigaw, nabibigyan ba kayo? Kahit paano naambunan kayo ng kayamanan? O tanggol lang kayo ng tanggol, tas wala naman. Hingi kayo doon. Yaman mga kababayan, sobrang daming pera para ma-afford itong ganitong klaseng grupo ng mga matitinding abogado. Ayan. So, abangan natin ang impeachment trial. Matutuloy po ito.
tuloy na tuloy po at magtatagisa ng galing at talino ang abogado ng prosecution at ng defense. Ito po sa defense, mga kababayan. Si Bato de la Rosa sa defense din. Robin Padilla, Amy Marcos sa defense po yan. Bakit wala dito si Bato de la Rosa? Di ba abogado yon, Robin Padilla? Mga abogado nila yun eh. Ba't wala rito? Hindi, judge pala yun. Judge pala. Judge na naging abogado. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.